bagong hari ng UFC Middleweight Division. So what's up mga tol? Welcome sa Outskid Combat kung saan mapagkikwentuhan natin ang mga kaganapan sa mundo ng combat sports. Mga laban na naganap at magaganap pa lang. Tara, pag-usapan natin yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Ano? Tara, kwentuhan tayo. So ayun na nga, ano na nga bang nangyayari sa UFC Middleweight Division? Noong August 18, naglaban si Israel Adesanya at Dricus du Plessis para sa UFC Middleweight title. Pero bago natin pag-usapan yung laban nila, bigyan ko muna kayo ng backstory kung bakit nga ba sila nagkainitan. So nagsimula ang lahat mga tol, noong nagbigay ng komento si Dricus du Plessis na kung siya magiging champion ng Middleweight Division, siya bale ang maging kauna-unahang UFC champion na nakatira sa Africa. At nalalaman to ni Israel Adesanya, hindi siya natuwa sa mga komentong to. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na si Israel Adesanya ay isa sa 3 African champion ng UFC. At kasama na din dito ang 2 sa malapit niyang kaibigan na si Kamaru Usman na former welterweight champion at Francis Ngannou na former heavyweight champion. Kaya nabasusan si Adesanya sa mga komento na to, na mas lalo lang nagpainit sa parating na laban ng 2 sa pinakamagaling sa dibisyon. Mabilis kumalat ng balita sa pag-aaway na to, kaya naman nakatunog na ang mga fans, pati ang UFC. Kaya bali-balita na dapat ang maglalaban sa UFC 293 ay si Israel Adesanya at Dricus du Plessis. Kaso, sa kasamang palad nakansela ang laban na to. Kaya marami din talagang nadismaya kasi marami na rin nag-aabang sa laban na to. Marami ng tao ang gusto malaman sino ba talaga ang totoong African champion. Pero napalitan naman agad ng mga kalaban si Israel Adesanya at yun na nga si Sean Strickland. So mga tol, sa mga hindi nakakilala kay Sean Strickland, kasama siya sa top 5 rankings ng UFC Middleweight Division. Kilala siya sa pagiging charismatic niya at pagiging trash talker niya. At siya yung tipo ng tao na walang pake kung anong sabihin niya, wala siyang pake kung makancel siya. Pero, kung gusto niyo malaman ano ba siyang klase ng fighter, siya yung klase ng fighter na jack of all trades, master of none. Kumbaga, marunong siya sa maraming bagay. Marunong siya ng Muay Thai, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, traditional boxing, wrestling, judo at iba pa. Pero sa lahat ng sinabi ko, wala pa ring nagbigay ng tsansa kay Sean Strickland na matatalo niya si Israel Adesanya. Ang tingin nga lang ng karamihan sa laban na to, panandalian lang. Habang wala pa si Dricus du Plessis, okay na to. Hindi naman natin sila masisi dahil matagal nang champion si Israel Adesanya. Kung iisipin nga, isa na siya sa mga the greats ng middleweight ng UFC. Si Israel Adesanya kilala siya sa kanyang napaka-polished na striking ability dahil sa kanyang kickboxing background. Napakaganda na depensa, mahirap siyang i-take down at wala pang nakakapag-submit sa kanya. Kaya wala talaga nagbibigay ng tsansa na manalo rito si Sean Strickland. Pero sa araw ng laban na yon, sa hindi inaasahang pangyayari, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa middleweight division. Pinahirapan niya ang champion sa loob ng 5 rounds. Ay, mali yun. Hindi niya pinahirapan ang champion. Ginulpi niya ang champion sa loob ng 5 rounds. At nung natapos na nga ang laban, kamay niya na ang itinaas bilang bagong champion ng middleweight division. Maraming nagulat, maraming di makapaniwala na ang matagal na hari ng middleweight division na si Israel Adesanya natalo. Natalo ni Sean Strickland na walang naniwala, walang nagbigay ng tsansa na matatalo niya ang isang legend na si Israel Adesanya. At hindi na nga nagtagal at in-announce na rin ni Dana White, ang presidente ng UFC, ang susunod na magiging matinding event para sa middleweight. At yun ang UFC 297 kung saan maglalaban si Dricus du Plessis at ang bagong champion na si Sean Strickland.
Mga tol, kung di nyo maalala, si Dricus du Plessis dapat ang makakalaban ni Israel Adesanya para sa title fight. Pero ngayon, handa na siyang labanan ang bagong champion ng middleweight na si Sean Strickland. Matindi ang naging bangayan ng dalawa. Sa press conference pa lang halata mo nagkakainta na sila. Marami na silang hindi nasabing maganda sa isa't isa, na mas lalo lang painit sa matinding laban na magaganap sa UFC 297. Marami nang di makapaghintay sa laban na to. Sino nga bang mananalo? Ang champion na may kakaibang depensa o ang challenger na may kakaibang opensa? At katulad nga ni Sean Strickland, marami ding hindi naniwala kay Dricus du Plessis. Sabi ng mga tao, hindi ganun kaganda ang galawan at parang away kalye kung lumaban si Dricus du Plessis. At dumating na nga ang araw na matagal na nilang inihintay. January 20, 2024. UFC 297. Strickland versus du Plessis para sa middleweight title. Naging matindi ang laban, mga tol. Tumagal ng 5 rounds. Talagang walang atrasan. Kakaibang depensa laban sa kakaibang opensa. At tatapos ang isang matinding bakbakan. At sa huli, itinaas ang kamay ng bagong kampiyon ng UFC middleweight division, at yun na nga si Dricus du Plessis. Marami nagsabi na si Strickland daw ang nanalo. Marami naman nagsabi na tama lang ang naging desisyon. Sa sobrang dikit ng laban, pati mga tao hindi makapag-desisyon kung ano ba talagang nangyari. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang UFC at in-announce na nila ang susunod na middleweight title fight. Dricus du Plessis versus Israel Adesanya. Matagal na dapat nangyari ang laban na to. At matagal na rin naghihintay ang mga tao na malaman kung sino ba talaga ang totoong African champion. Ang pinagkaiba lang ngayon nagkapalit na ang sitwasyon. Ngayon, si Dricus du Plessis na ang may hawak ng middleweight title at si Israel Adesanya na ang challenger. Pero kahit ganun pa man, marami pa rin talagang hindi naniniwala sa kakayahan at abilidad ng bagong champion na si Dricus du Plessis. Sabi nila, hindi siya tatagal sa loob ng octagon kasama ang isa sa mga legend na si Israel Adesanya. At marami din nagsabi na babawiin lang ni Israel Adesanya ang middleweight title. Kaya marami din talaga nag-aabang ng laban na to. Dahil rin siguro sa bad blood na namamagitan sa dalawang magkatunggal. Sa press conference pa lang, mahahalata mo na hindi nila gusto ang isa't isa. Marami na silang nasabi at talagang nakakapersonalan na. At sa face-off pa lang, makikita mo nang parang gusto na nilang saktan ng isa't isa. At ito na nga, August 18, UFC 305. Dricus du Plessis versus The Last Style Bender, Israel Adesanya. Round 1. Makikita mo na parehas nasa kondisyon at parehas naghanda mabuti ang challenger at ng champion. Bawat suntok at sipa, balikan, walang umaatras at walang nagpapatalo. Napakadikit ng laban, kaya di natin masabi kung sino ba talagang lumalamang. Round 2. Mahalata mo nagpalit ng strategy si Dricus du Plessis. Mas umasa siya ngayon sa kanyang takedown sa wrestling. Magandang strategy to kung ang gusto mo pagurin agad ang kalaban. Pero, mabilis din agad nakapag-adjust si Israel Adesanya. Nakuha niya agad ang tamang distansya. At sa round 3 nga, mas lalong hindi nakatulong kay Dricus du Plessis ang ganitong klase ng strategy. Kasi mas lalo lang naging komportable si Israel Adesanya sa pacing ng laban. Mas tumatama na ang bawat suntok at sipa. At ito na nga ang round 4. Makikita nyo na hindi pa rin talaga nagpapalit ng strategy si Dricus du Plessis kahit nahihirapan na siya. Sumusugod pa rin siya ng sumusugod. Makikita mo na kung i-assess mo yung laban, siya na yung natatalo sa puntos. Pero pinanindigan ni Dricus du Plessis ang kanyang strategy. At sumugod pa rin talaga siya ng sumugod kay Israel Adesanya. Inahagis niya yung bawat suntok. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sa bawat pagsugod niya, may mga tumatama na rin talaga kay Israel Adesanya. At tumama na nga ang kaliwang suntok na magbabago ng takbo ng laban.
Dahil sa mga suntok na to, nabigyan ng pag-asa si Dricus du Plessis na i-take down si Israel Adesanya. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si du Plessis, ginamitan niya na kaagad ng rare naked choke na tuluyan na nga nagpasuko sa challenger na si Israel Adesanya. Natapos ang laban under 3 minutes and 38 seconds nang walang humpay na balikan ng suntok at sipa at battle of adjustment. Pero pinatunayan ni Dricus du Plessis na deserve niya ang pagiging champion at hindi ito dahil lang sinuwerte siya. Tinalo niya ang isa sa mga greatest ng middleweight, si Israel Adesanya. At pinatunayan niya sa mundo na may bago ng hari ang middleweight division. Salamat sa panonood at salamat sa suporta. At kita-kits sa susunod na kwentuhan.